ang kalusugan ay walang kasing halaga. Ito ay pagpapala na saka mo lang matatanto na mahalaga kung ito ay wala na. Ninanais ni Jesus na tayo ay magkaroon ng masaya, malusog at masiglang buhay. Nais niyang tayo ay mabuhay sa tunay na kahulugan nito. Nang ilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto, kanyang ipinaalala sa kanila ang ilang mahalagang panuntunan upang magkaroon ng malusog na pamumuhay. Nagbigay siya ng pangako para sa magsisisunod sa kanyang mga utos. Ayon sa aklat ng Eksodo 15:26, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang mga utos at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Eksodo 23:25. Inyong sasambahin ang Panginoon ninyong Diyos at aking pagpapalain ang inyong tinapay at ang inyong tubig. At aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo. Kung atin lamang susundin ang panuntunan ng Panginoon, maging ang mga epekto ng mga karamdaman ay mababaligtad. Ito ay walang kasing halagang impormasyon, anong kahangahangang pangako. Idinisenyo ng Panginoon ang ating mga katawan. Alam niya kung paano natin maiiwasan ang mga pagkakasakit at kung paano natin mapananatiling malusog ang mga ito. Binigyan tayo ng Panginoon ng kagilagilalas na pangangatawan at maraming kakayahan. Marami itong komplikadong parte. Nilikha tayo ng Panginoon at alam niya ang eksaktong mga paraan upang tayo manatiling malusog at mahusay. Isang mahalagang bagay ang balikan natin ng tanaw, ang halamanan sa Eden. Balikan natin ang paglalang at ating pansinin ang ilan sa mga bagay na sinabi ng Diyos kina Adan at Eva kung paano maitaguyod ang mabuting kalusugan. Bago dumating ang kasalanan, ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva ang wastong pagkain upang maitaguyod ang kalusugan. Henesis 1:29. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Subalit noong sila'y magkasala, idinagdag ang mga gulay na kanilang pagkain. Henesis 3:18. At kakain ka ng tanim sa parang. Ang gulay, kasama ng prutas, nuwes at butil, ang kabuuang pagkain ng tao hanggang sumapit ang malaking pagbaha. Pagkatapos ng malaking pagbaha, ang mga pananim sa lupa ay nalipol ng mainam at dahil doon, pinahintulutan ng Panginoon si Noe at ang kanyang sambahayan na kumain ng karne ng hayop sa biglaang pangangailangan. Nang ilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa mga Ehipsyo, binigyan niya si Moises ng mga panuntunan tungkol sa mga prinsipyong pangkalusugan upang maprotektahan nila ang kanilang kalusugan at mapanatiling mahaba ang kanilang buhay. Sa aklat ng Deuteronomio 14:6, at bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Ilan sa mga malilinis na hayop, baka, tupa, usa, kambing, mga maruruming hayop na karaniwan ng kinakain ngayon, kamelyo, kuneho, baboy, libre. Natatandaan mo ba ang dalawang pamantayan? Kapag ang hayop ay may hati ang paa at ngumunguya, ligtas itong kainin. Mahalagang malaman na may mga hayop na ngumunguya, ngunit hindi baak ang paa. Halimbawa ang baboy. May hati ang paa, subalit hindi ngumunguya. Ito ay marumi. May direktang paalala ang Biblia tungkol sa baboy, ayon sa Levitico 11:7 at 8. At ang baboy, bagaman may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya, ito ay marumi para sa inyo. Huwag ninyong kakainin ang kanilang laman at huwag ninyong hihipuin ang kanilang mga bangkay. Ang mga iyon ay marumi para sa inyo. Nagbigay rin ang Diyos ng pamantayan sa isda. Ayon sa aklat ng Deuteronomio 14:9 at 10, lahat ng mga ito na nasa tubig ay maaari ninyong kainin. Anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay maaari ninyong kainin.
Anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakainin. Marumi ito para sa inyo. Iyan ay napakalinaw at pansining muli na may dalawang panuntunan na napakadaling tandaan. Una, mayroon silang palikpik. Ikalawa, mayroon silang kaliskis. Paano naman ang mga ibon? Sa Deuteronomio 14, 11 at 12. Maaari ninyong kainin ang lahat ng ibong malilinis, ngunit ang mga ito ay hindi ninyo dapat kainin. Mga maruruming ibon. Una, agila. Ikalawa, buwitre. Ikatlo, malaking lawin. Ikaapat, buwitreng itim, at iba pa. Deuteronomio 14:19. Lahat ng may pakpak na gumagapang ay marumi sa inyo. Huwag ninyong kakainin ang mga ito. Levitico 3:17. Ito ay magiging isang walang hanggang tuntunin sa buong panahon ng inyong lahi, sa lahat ng inyong mga tahanan. Huwag kayong kakain ng taba o anumang dugo nito. Kung ilang taong inisip ng mga tao na ang pagbabawal ng Panginoon sa pagkain ng taba at dugo ay isa lamang seremonyal na utos. Subalit, ang makabagong pag-aaral ang nagpapatotoo ng katalinuhan ng Panginoon sa kanyang mga utos. Alam na natin ngayon na ang dugo ay nagtataglay ng mga dumi at mikrobyo. Maraming karamdaman ang naisasalin sa pamamagitan ng dugo. Alam din natin na ang mataas na antas ng taba na galing sa dairy products at karne ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mataas na antas ng kolesterol sa dugo, isang sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa puso at sa daluyan ng dugo. Marami sanang sakit ang maiiwasan kung nagtitiwala lamang ang tao sa kanyang manlalalang sa pagdedesisyon kung ano ang pinakamabuting kainin. Sinabi ng Biblia na pagkatapos na likhain ng Panginoon sina Adan at Eva, ibinigay niya sa kanila ang ilang mga kapakipakinabang na gawain at ehersisyo. Henesis 2:15. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden, upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Iniingatan ng pag-ehersisyo ang katawan laban sa maraming karamdaman. Ang isang katawang walang ginagawa ay nasisira at nagkakasakit. Pinalalakas ng ehersisyo ang katawan at mga kalamnan. Ang mga baga ay nagiging mahusay, lalong nakapagpapadaloy ng hangin sa kaunting puwersa lang. Ang puso ay nagiging epektibo, nagbibigay ng mas maraming dugo sa bawat tibok nito. Ang oxygen na nagbibigay enerhiya ay maayos na nakararating sa bawat selula ng katawan, kung kaya't mas nagiging malusog at malakas ang kabuuang kondisyon ng katawan. Ang ating mga katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ang kahalagahan ng pag-aalaga natin sa ating mga katawan ay mauunawaan lamang natin kung alam natin kung gaano ito kahalaga sa Panginoon. Unang Korinto 6:19 at 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang tao ay pag-aari ng Panginoon, dahil sa paglalang at pagtubos. Ang halagang ibinayad ng Panginoon sa atin ay ang pagsasakripisyo ng kanyang anak sa Kalbaryo, sapagkat ang tao ay tinubos sa walang sukat na halaga, nararapat lamang na kanyang luwalhatiin siya sa lahat ng kanyang gawain. Unang Korinto 10:31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kawikaan 20:1. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na inumin ay manggugulo. Ang paglalasing ay isa sa pinakamalalaking problemang pangkalusugan sa buong mundo. Ang alak ay nakapagpapahina ng kakayahan ng katawan na gamitin ang mga bitamina, at ang sukal sa mga inuming may alkohol at sa soft drinks ay nakapagpapahina ng resistensya ng katawan upang labanan ang impeksyon. Ang mga umiinom ng alak ay nagkakaroon ng taba sa atay. Ang tsansa ng pagkamatay sa cirrhosis ng atay ay higit na mataas. Ang buhay ay umiikli ng 12 taon. May ilan pang karaniwang gawaing nakasisira sa ating kalusugan.
Ang naninigarilyo ay may 1,000% ng pagkakaroon ng tsansang mamatay sa kanser sa baga, kaysa roon sa hindi naninigarilyo. Hindi lamang kanser ang naidudulot ng paninigarilyo. Ang isang naninigarilyo ay may 103% na pagkakataong mamatay sa sakit sa puso kaysa sa mga hindi naninigarilyo sa regular na pamamaraan. Ang emphysema ay kumikitil ng 55,000 o higit pang buhay taon-taon. Ang tunay na pagpipigil ay nangangahulugan ng pag-iwas sa paggamit ng anumang bagay na nakasasama sa atin at paggamit ng katamtaman lamang sa mga bagay na nakabubuti. Nais ng Panginoon na ingatan natin at alagaan ng ating katawan upang tayo ay magtamasa ng maayos na uri ng pamumuhay sa mga sandaling ito. Nais niya na tayo ay maging responsable, may mabuting asal at masayahing tao. Nais niyang magkaroon tayo ng masaganang pamumuhay. Kung gaano man kahaba at kalusog ang ating pamumuhay ay depende iyan kung paano natin sinunod ang kanyang mga tagubilin. Naniniwala ang Panginoon sa pagbabakasyon at pag-iwas sa mga kaguluhan ng buhay. Pagkaraan ng isang nakapapagod na araw sa piling ng mga tao, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sa aklat ng Marcos 6:31, pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Nais ni Jesus na balansehin natin ang pagtatrabaho, paglilibang at pagpapahinga. Iyan ang dahilan kung bakit ibinigay ng Panginoon sa atin ang Sabat. Alam ng Panginoon na kailangan nating kalimutan ang ating mga problema at mga gawain at iukol ang panahong ito kasama niya. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng langit-langitan dito sa lupa upang tayo ay maihanda ng manirahan doon sa binagong langit na ang lahat ng sakit dito sa mundo ay mawawala na magpakailanman. Napakagandang pakinggan para sa akin. Sasabihin mo, nais kong makarating doon, subalit mayroon akong masamang gawi na hindi ko kayang mapaglabanan. Mayroon tayong mabuting balita ngayon. Hindi inaasahan ng Diyos na magagawa natin ito sa ating sarili lamang. Sa aklat ng Juan 15:5, kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Sa ating sariling lakas, hindi natin mapaglalabanan ang mga maling gawi. Ang ating tagapagligtas ay andiyan lamang. Nais niya tayong tulungan. Alam ni Pablo ang sikreto. Sa aklat ng Filipos 4:13, sabi niya, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Sa Juan 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Ngayon, nakita natin na maaari tayong magkaroon ng tiwala kay Jesus. Nalalaman natin na anumang hingin natin na sang-ayon sa kanyang kalooban ay kanyang ibibigay sa atin. Nalaman din natin na kapag tinanggap mo siya, tatanggap ka rin ng kapangyarihan. Sa tulong niya, maaari kang magkaroon ng masagana, malusog at masayang pamumuhay ngayon at magmana ng walang hanggang buhay sa binagong langit.